Magandang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo, especially kay Sir Prosy po, sa pag-imbita po sa amin para po maging matagumpay po itong ating activity sa umagang ito. And in behalf of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A, with our Regional Director, Director Sammy A. Malbas, we thank you po sa inyong lahat sa pagsuporta dito po sa project ng aquaponics. Dagdagan ko lang po, konting kwento lang din po, konting background lang din po, kung paano kami nag-meet niya ni Sir Prosy. Alam niyo po si Sir Prosy, hindi siya, nabanggit nung napunta siya sa station, dahil nag-inquire nga po siya further informations for the aquaponics. Doon ko nalaman na isa siya sa attendees ng training na nag-attend ng training sa amin. Sa initiative po yan ng Villar Sipag Farm. Kasi kami, ang BFAR po, BFAR 4A ang nagkakandak yearly ng 3 batches ng training sa Villar Sipag. Yan po ay commitment namin to. So, hindi po masyado nag-register si Sir kasi sa dami na po nang nag-attend sa amin. So, nung pumunta po siya dun sa station, ma'am, nag-training ako sa inyo. Okay sir. Natuwa ako kasi merong isa na bumalik na talagang nagpakita ng interest dito po sa technology na po. So, naano ko kay sir kasi talagang interesado siya. And kahit gustuhin man namin sa side namin sa station na mag-provide ng unit, kasi medyo pricey din po ang mga materials dito. Wala po kaming magawa because limited po yung aming resources din, yung fund po namin. Actually, Sir Prosy, nag-initiate siya na bibili po ako ng para sa farm namin. So nakita ko yung eagerness niya talaga na matuto at hindi lang basta natuto. Siya talaga yung gumawa ng way para mag-materialize yung idea na para magkaroon siya nito sa farm niya. So natuwa ako kasi sabi ko, hindi pala nasasayang yung trabaho namin, yung mga ginagawa namin. Kasi minsan, alam niyo po, bilang public servant, nakakalungkot po minsan na parang na yung mga tinatrain po namin, pasok dito, labas sa kabila. So isa pong ang tawag nito, tagumpay po sa part po namin as mga naghahatid ng serbisyo sa gobyerno po na meron po talagang nag-exist na ginagawa yung natutunan. Ayun po. So, nakita ko po dito sa initiative pa rin ni Sir, nag-prepare talaga siya ng training. After na mag-meet kami, ma'am, invite namin kayo kasi sa community naman. Ibig sabihin, ginamit siya ng Lord para doon sa community kung saan siya nandun. No? So, talagang makita natin yung about sa may purpose. So, nakita ni Sir Prosy yun dun sa part na yun na kaya siya natutunan yun dahil may purpose siya for the community. So, parang na rin, reward na rin po yun sa amin. So, ang inaano ko rin po, yun nga po, nagpapasalamat kami kasi kahit na gano'n na yung pagdating sa unit, wala kami na-provide. Pero, pagdating po dito sa mga kaya namin, yung kasi limited lang din po talaga yung resources namin. Pinapromise naman po namin na yung continuous support pagdating sa fingerlings, iyan po, meron kami yan kasi kahit libo-libong tilapia, pero lang din, kumbaga may panahon din. Pagka summer season, yung production namin, pero pag tag-ulan, medyo low. So mapapansin nyo rin po yan, pag kayo ay may mga aquaponics na. So mapapansin nyo rin po yan na bakit pagka ang sisigla nila pag tag-init. Nandyan kasi yung yung sigla nila sa pag-mating, yung mas mataas yung growth rate na ng tilapia, so ganyan. And tatlong bagay po yung gusto kong i-share sa inyo. So, pagkakaroon po ng proyekto, kagaya nitong aquaponics, so importante po yung merong initiative. Okay? Yung initiatives yan po ay isa sa nakita kong character ni Sir Prosy, na nag-initiate siya ng yung magkaroon siya ng sarili niya para aralin niya talaga. Para nga naman
pag shinare niya sa inyo or sa community, alam niya na yan kahit nakapikit siya, alam niyang sagutin sa inyo yung natutunan niya. Kasi personal niyang ginawa, nag-initiate siya talaga. Number 2 is yung learning innovations. Kasi limited po rin yung, napaka-basic lang din po ng natutunan ni Sir. Inamin din naman namin na ang amin pong itinuturo ay basic apophonics. Ibig sabihin, basic lang siya, yung principle lang niya, pero kaya mo siyang i-innovate, mas i-modify mo pa yung unit, basta yung principle ay naandoon. So yun yung nakita ko rin na character ni Sir. Then another is yung passion sa ginagawa niya. Matatandaan ko po siguro mga 2 or 3 years ago yung si Sir ay una-una meet. Pero yung passion niya sa kanyang ginagawa para makatulong sa community, still na nandun po. Kasi nakikita ko yung sa page niya, sa Sarate Farm, ano yung mga ginagawa nila. So natutuwa po kasi naging part po ang BFAR doon sa learning na yon ni Sir Prosy. At ngayon, kayo po yung product. Ibig sabihin, naipasa niya po sa inyo yung natutunan niya. So, hindi na sayang yung kanyang, yung pagpapagal niya, or yung self-learning niya, share niya po sa inyo, sa atin, So, siguro, one time, kasi bukod po doon sa training na yon, meron din po siyang mga tinutulungan ng mga estudyante. So, naano ko rin po yun, na tinulungan na estudyante ni Sir after ng training. Nakatapos yun, Sir, nakagraduate na yung mga estudyante na yun. Congrats talaga kayo, Sir. Napakagaling nito ni Sir Prosy. So, ayun lang po, at nagpapasalamat po kami. Then, narito po ang aming mga kasamahan. So, actually, sila po ay, after nitong activity po nito, mag-proceed sila ng Lucena kasi may pa-training din po. Magtuturo po sila doon. So, kami po sa part namin, hindi rin po kami tumitigil. Although, meron po kami pagkukulang kasi hindi po namin kayang lahat ma-facilitate agad-agad. Pero, inaano po namin talaga, minimake sure namin na kung meron po kaming mga backlog, ay amin po yung binabalikan para po talaga ay maibigay po namin yung servisyo na para po doon sa mga nais mabigyan ng ganito po, mga fingerlings at ano pa mga trainings. So, yan po. So, asahan niyo po ng BFAR ay laging nasa likod niyo lang po kung ano po yung suporta na kailangan niyo sa abot po ng aming mga kakayanan at sa abot po ng mga resources na meron po ang BFAR Calabarzon. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat.